Tinanggal ko ang pangalan niya sa aking last will and testament. Lahat. Ang bahay sa Forbes Park na minana ko pa sa aking ama, wala na siyang makukuha. Ang kumpanyang pinaghirapan ng 3 henerasyon ng aming pamilya, ang Reyes Construction, na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso, ni 1 sentimo hindi niya mahahawakan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang anak namin, ang nag-iisa naming anak na si Ana, sinigurado kong hindi na niya ito makikita pang muli. Ganyan kalaki ang galit ko, ganyan kalalim ang sugat na iniwan niya sa akin. 1 araw lang ang nakalipas mula nang malaman ko ang lahat. 1 araw lang mula nang ang buhay na inakala kong perpekto, yung pamilyang inakala kong sa akin ay gumuho sa harap ko at nagsimula ang lahat sa isang simpleng operasyon, isang vasectomy. Isang desisyon na akala ko ay para sa aming dalawa, pero iyon pala ay para lamang sa kanya. Nakahiga ako sa operating table, malamig, nakakasilaw ang ilaw. Ang asawa kong Cecilia, hawak-hawak ang kamay ko bago ako tuluyang patulugin ng anesthesia. 25 taon na kaming kasal, 25 taon ng pagmamahal, pagtitiwala at pagbuo ng pangarap. Iyon ang akala ko. Habang dahan-dahang nilalamon ng antok ang aking kamalayan, may narinig akong isang bulong na sumira sa lahat. Ang surgeon ko, si Dr. Vargas, kinausap niya ang nurse. Hindi niya alam, yabo, na kahit tulog ang aking katawan, gising na gising ang aking diwa. Ibigay mo to sa asawa niya, sabi ng doktor. Ang boses niya ay mahina pero malinaw sa pandinig ko. Huwag na huwag mong ipapakita sa kanya o kahit kanino. 1 sobre. May inabot siyang 1 puting sobre sa nurse. Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng operating room ay tila tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang tibok ng puso ko kumabog ng napakabilis. Ano ang nasa sobre na iyon? Bakit kailangang ilihim sa akin? Sa asawa niya? Nagpanggap akong tulog. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga. Pero sa loob-loob ko, sumisigaw ako. 1 oras na parang habambuhay. Pagkatapos ng operasyon, dinala ako sa recovery room. At doon, naghintay ako sa tamang pagkakataon. At nakita ko, sa sarili kong mga mata, mula sa maliit na siwang ng bintana ng banyo, nasaksihan ko ang pag-abot ng nurse ng sobre kay Celia. Nakita ko ang mga kamay niyang nanginginig habang binubuksan ito. At nakita ko ang kanyang mga luha. Pero hindi iyon luha ng pag-aalala. Hindi iyon luha ng kalungkutan, iyon ay luha ng tagumpay, ng ginhawa. Para bang may isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. At pagkatapos, dumating si Dr. Vargas. Umupo siya sa tapat niya at hinawakan niya ang kamay ng asawa ko. Hindi tulad ng isang doktor na kumakalma sa pamilya ng pasyente, kundi tulad ng isang kakampi, isang kasabwat. Doon ko naintindihan ang lahat ng ito. Ang pagpilit niya sa akin na magpa-vasectomy, ang pagpili niya sa doktor na ito, ang lahat ay isang malaking plano. Isang plano na ako ang biktima, ang asawa na nagmahal at nagtiwala ng buong-buo sa kanya sa loob ng 25 taon, ay walang utang na loob. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal ko, ay sinuklian niya ng isang napakalaking pagtataksil, walang paggalang, walang konsensya. Para akong isang hayop na dahan-dahan nilang kinakatay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi pa nila alam kung sino ang kinalaban nila. Ang sobre na iyon, ang pagtataksil na nasaksihan ko, iyon ay simula pa lamang. Simula ng isang laban na hindi ko uurungan. Akala nila ako ay isang matandang madaling lokohin. Akala nila ang pag-ibig ko ay kahinaan. Nagkakamali sila. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Katarungan para sa 25 taon ng kasinungalingan. Katarungan para sa pamilyang sinira nila. At sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang bawat segundo ng kanilang ginawa. Dahil ang kasinungalingan ay may hangganan. At ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging lalabas. At kapag lumabas na ito, wala na silang matatakbuhan. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, nais ko sanang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel na ito at kung maaari, paki-comment na rin sa ibaba kung saan kayo
nanonood sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, ituloy na natin. Nang sa wakas ay dinala na ako sa recovery room, ang aking isip ay alerto pa rin sa kabila ng epekto ng anesthesia. Ang bawat ingay, ang bawat galaw sa paligid ay parang kutsilyong tumutusok sa aking kamalayan. Ang mga salitang narinig ko sa operating room ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ibigay mo ito sa asawa niya, huwag mong ipapakita sa kanya. Isang sobre, isang lihim na ipinagkakait sa akin. Ang aking asawa, si Celia, alam niya kung ano ang darating. Alam niya ang laman ng sobre na iyon. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na dulot ng operasyon. Nagkunwari akong mahimbing pa rin ang tulog. Pinakiramdaman ko ang bawat kilos ng nurse na nagbabantay sa akin. Batid kong dala-dala niya ang sobre. Nararamdaman ko ang kanyang kaba, ang kanyang pag-aalangan. Para siyang may hawak na isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. At sa sitwasyong ito, ako ang ground zero. Ako ang sasabugan. Lumipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng mga yapak. Ang pamilyar na tunog ng sapatos ni Celia. Pumasok siya sa silid. Ang boses niya, puno ng peking pag-aalala. Tinanong niya ang nurse kung kamusta na ako. Ang sagot ng nurse ay maikli lamang. Mabuti naman po ma'am, pero gusto daw po kayong makausap ni Dr. Vargas sa consultation room number 2. Narinig ko ang kasinungalingan sa bawat salita ng nurse. Hindi si Dr. Vargas ang gustong kumausap kay Celia, kundi ang sobre ang naghihintay sa kanya. Nang makaalis si Celia, pinilit kong imulat ang aking mga mata. Ang lahat ay malabo pa, ngunit ang aking determinasyon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Tumingin ako sa nurse. Tubig, sabi ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na gising na ako. Pagkatapos ay sinabi ko, CR. Kailangan kong makatayo, kailangan kong makahanap ng paraan. Dahan-dahan akong bumangon habang ang aking ulo ay umiikot pa, pero ang isip ko ay matalas. Isang layunin lang ang nasa isip ko, malaman ang katotohanan. Pumasok ako sa maliit na banyo at agad na nilock ang pinto. Buti na lang may isang maliit at makitid na bintana sa itaas. Isang bintana na direktang nakatapat sa consultation room number 2. Sumampa ako sa inidoro. At doon, nasaksihan ko ang lahat. Nakaupo si Celia mag-isa sa loob. Maya-maya, pumasok ang nurse. Walang imik, walang salita. Ipinatong niya ang puting sobre sa mesa sa harap ni Celia at mabilis na umalis. Iniwan silang dalawa, ang asawa ko, at ang sobre na magpapabago sa lahat. Tinitigan ni Celia ang sobre ng ilang sandali, para bang tinitimbang niya ang bigat ng kasalanan na hawak niya. At pagkatapos dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, pinuksan niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Una, pagkabigla. Sumunod, isang ngiti ng kasiyahan at pagkatapos, ang mga luha. Pero hindi iyon mga luhang normal. Alam ko ang bawat ekspresyon ng asawa ko. 25 taon ko siyang kasama. At ang mga luhang iyon ay luha ng tagumpay, luha ng ginhawa. Para siyang isang bilanggo na sa wakas ay nakalaya. Ilang sandali pa pumasok si Dr. Vargas sa silid. Umupo siya sa tapat ni Celia. Nagsalita sila, ngunit hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero hindi ko na kailangang marinig dahil ang kilos nila ay sapat na. Inabot ni Dr. Vargas ang kamay ni Celia at hinawakan ito. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinaplos ang likod ng kamay ng asawa ko. At si Celia, hindi niya ito binawi. Hindi siya umangal, hinayaan niya lang ito. Ang kilos na iyon ay hindi para sa isang doktor at asawa ng pasyente. Iyon ay kilos ng 2 taong may malalim na ugnayan, isang ugnayan na lihim at mapanlinlang. Sa sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka, hindi dahil sa anesthesia, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa akin. Ang 2 taong pinagkatiwalaan ko, ang asawa ko at ang doktor ko, ay may lihim na relasyon. Isinuka ko ang lahat. Ang hapunan kagabi, ang tiwalang ibinigay ko ang 25 taon ng aming pagsasama.
Nang lumabas ako mula sa banyo, maputla at nanginginig, sinalubong ako ng nag-aalalang tingin ng nurse. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Umalis na po, may emergency daw sa trabaho, babalikan ka na lang daw niya mamaya. Siyempre, isang emergency, palaging may emergency. Ngayon, naiintindihan ko na. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang aking telepono. Isang tao lang ang nasa isip ko. Isang tao lang ang makakatulong sa akin na malaman ang buong katotohanan. Ang kaibigan kong si Marco. Nag-text ako sa kanya. Isang maikling mensahe lang. Kailangan kita. May malaking problema. Habang naghihintay ng kanyang sagot, umupo ako sa kama. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit ang mundo ko, ang mundong binuo ko kasama si Celia, ay nagsimula ng gumuho. At sa mga guhong iyon, alam kong may mas malalim at mas madilim pang mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ito na ang simula. Ang simula ng katapusan. 2 araw pagkatapos ng operasyon, nakaupo ako sa opisina ni Marco Suarez. Ang kanyang opisina na nasa ibabaw ng isang pawn shop sa isang eskinita sa Makati ay eksakto kung ano ang inaasahan mo sa isang pribadong investigador. Magulo. Puno ng mga folder, mga mapa sa dingding at amoy ng matapang na kape. Kaibigan ko na si Marco mula pa noong kami ay 12 taong gulang. 20 taon siyang nagsilbi sa Philippine National Police. Nag-imbestiga ng lahat mula sa pagnanakaw hanggang sa mga kaso ng pagpatay. Ngayon may sarili na siyang ahensya. Kung mayroong isang taong kayang maghukay ng katotohanan, gaano man ito kalalim, si Marco iyon. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at iyon nga ang ginawa ko. Ikinuwento ko ang bawat detalye, ang bulong na narinig ko sa operating room, ang sobre, ang kaba ng nurse, ang panonood ko mula sa bintana ng banyo. Ang luhang iyon ni Celia, ang luhang hindi para sa akin. At ang paraan ng paghawak ni Dr. Vargas sa kanyang kamay, ang haplos na iyon na nagsasabi ng lahat. Nakinig si Marco ng walang anumang pag-antala. Pinakinggan niya ang bawat salita ko, ang bawat panginginig sa aking boses. Gusto mong imbestigahan ko ang asawa mo at ang doktor na ito? Tanong niya pagkatapos kong magsalita. Gusto kong malaman kung ano ang laman ng sobrang yon, Marco. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Gusto kong malaman kung bakit siya nagsisinungaling sa akin. Gaano na ito katagal? Tumango si Marco. Magagawa ko yan, pero Joey, kailangan mong maging kalmado sa bahay. Kumilos ka na parang normal. Huwag mong ipapahalata na may hinala ka. Kaya ko yan, sabi ko. Sigurado ka? Dahil ito, magiging mas mahirap bago ito gumaan. Tinitigan ko siya sa mata. 2 araw na akong umaarte, Marco. Kaya kong ituloy ito. At iyon nga ang ginawa ko. Umuwi ako sa bahay. Naghapunan kami ni Celia na parang walang nangyari. Tinanong niya kung kamusta na ang pakiramdam ko. Sinabi kong mas mabuti kaysa sa inaasahan. Ngumiti siya. Hinalikan ako sa pisngi at pagkatapos ay umakyat siya sa itaas para sagutin ang isang tawag. Habang naghuhugas ako ng mga plato sa kusina, pinilit kong isantabi ang katotohanang ang babaeng kasama ko sa iisang bubong ay isang estranghero na pala sa akin. Ang mundo ko ay unti-unting nadudurog at kailangan kong magpanggap na buo pa rin ito. Makalipas ang 48 oras, tumawag si Marco. Pumunta ka dito ngayon na. Ang boses niya ay apurahan. Pagdating ko sa kanyang opisina, ang dating magulong mesa ay mas lalo pang gumulo. Puno ito ng mga papel, mga litrato, mga printout. Si Marco ay mukhang hindi natulog ng 2 araw. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit matalas. Umupo ka, sabi niya. Ikinakalat niya ang mga file sa ibabaw ng mesa. Dr. Ricardo Vargas, 51 taong gulang. Dati siyang nagtrabaho sa isang malaking ospital sa Cebu mula 2016 hanggang 2019. Cebu? Tanong ko, ang pagkakaalam ko, walang anumang koneksyon si Celia sa Cebu. Umalis siya noong 2019. Hindi dahil gusto niya, pagpapatuloy ni Marco. May eskandalo. Kinmilibat ka nito ng asawa ng isang pasyente. Walang lumabas sa publiko, pero ayon sa source ko, pinigyan si Vargas ng pagpipilian. Mag-resign ng tahimik o harapin ang isang ethics investigation. Anong klaseng eskandalo?
Yung hindi maganda, sabi ni Marco. Kaya nag-resign siya, lumipat dito sa Maynila at sumali sa St. Luke's. Pero hindi lang yan. Kumuha si Marco ng isa pang dokumento. Mayroon siyang penthouse sa The Summit Residences sa BGC, nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Isang napakalaking halaga, mas mataas kaysa sa kayang bilhin ng isang surgeon sa isang pribadong ospital. Sinilip ko ang kanyang financial records. Regular siyang nakakatanggap ng mga cash deposit. 500,000 dito, 800,000 doon. Palaging nasa halagang hindi aabot sa reporting threshold ng AMLC, posibleng money laundering. At ang mga depositong ito, nagsimula 2 taon na ang nakalipas. 2 taon, hindi ito bago. Hindi ito biglaan, mayroon na itong sistema, mayroon ng plano. At pagkatapos, inilabas ni Marco ang mga litrato, mga surveillance photos. Si Celia, pumapasok sa parking garage ng The Summit, nasa lobby. Sumasakay sa elevator. 3 beses na siyang pumunta doon simula nung operasyon mo, sabi ni Marco. Lunes ng gabi, Martes ng hapon, Miyerkules ng gabi, ang bawat pagbisita, tumatagal ng 1.5 oras hanggang 3 oras. Tinitigan ko ang mga litrato. Ang asawa ko, ang ina ng anak ko, pumapasok sa gusali ng ibang lalaki. May kalaguyo siya, sabi ko. Ang mga salita ay tila walang laman, walang bigat. Dahil alam kong mas malalim pa dito ang problema. Posible, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Pero Joey, tingnan mo ang pattern na ito. Ang pera, nagsimula 2 taon na ang nakalipas. Hindi kamakailan lang. Ito ay isang matagal ng sistema, organisado. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking sikmura. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Marco. Kinuha niya ang isa pang folder. Joey, mayroon pa akong isang bagay na kailangang ipakita sa iyo. Isang bagay tungkol sa nakaraan ni Celia. Isang bagay na magpapabago sa lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Ang paraan ng pagsabi niya nito, alam kong ang susunod kong malalaman ay mas masakit pa. Mas masakit pa kaysa sa isang simpleng pagtataksil. Binuksan ni Marco ang isang bagong folder at itinulak ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan naming dalawa. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ano man ang nasa loob nito, alam kong babasagin nito ang pundasyon ng aking buhay. Nahanap ko ito sa archives ng isang lumang dyaryo sa Cebu, sabi ni Marco. Mula 26 na taon na ang nakalipas, Agosto 1997, kinuha ko ang folder. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Sa loob, mayroong isang clipping ng dyaryo na ninilaw na sa gilid, ngunit malinaw pa ring basahin. Mula sa Society section. Ang headline, Binibining Celia Cruz, ipinahayag ang pakikipagtipan kay Dr. Ricardo Vargas. Sa ilalim ng headline, may isang litrato na nagpatigil sa aking paghinga, si Celia. 24 na taong gulang pa lamang, nakasuot ng isang eleganteng gown, nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakatoksedo. Si Ricardo Vargas, 28 taong gulang, ang kanyang braso ay nakaakbay sa baywang ni Celia. Pareho silang nakangiti sa kamera, isang masayang magkasintahan sa isang charity gala sa Cebu. Imposible, bulong ko. Ang mga salita ay hirap lumabas sa aking bibig. Sinabi niya sa akin, naggaling siya sa Iloilo. Sinabi niyang hindi pa siya nakakarating ng Cebu bago kami magkakilala dito sa Maynila. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nagsinungaling siya, Joey, tungkol sa lahat. Inilatag niya ang iba pang mga dokumento sa mesa, isang timeline ng buhay ni Celia na binuo niya mula sa mga public records at lumang society pages. Noong Agosto 1997, inanunsyo ni Celia Cruz at Dr. Ricardo Vargas ang kanilang engagement. Siya ay nagtatrabaho bilang isang events coordinator para sa isang malaking PR firm sa Cebu. Siya naman ay isang sumisikat na urologist sa isang malaking ospital doon. Pero pagdating ng Enero 1998, bigla na lang natigil ang lahat. Tahimik na nakansela ang kanilang engagement. Walang anumang pampublikong anunsyo. Bigla na lang hindi na nakikita si Celia sa tabi ni Vargas. Sa parehong buwan, ang asawa ni Vargas na si Isabel ay nagsampa ng diborsyo.
Kumalat ang mga tsismis tungkol sa hindi magandang relasyon ni Vargas sa asawa ng isang pasyente. Ang ospital ay pinilit siyang mag-resign. Hindi ito lumabas sa mga dyaryo pero winakasan nito ang kanyang karera doon. At pagdating ng Hunyo 1998, si Celia Cruz ay tuluyan nang naglaho sa social scene ng Cebu, walang forwarding address, walang paalam. Para siyang bula na biglang nawala. Tinitigan ko ang mga petsa. Ang aking isip ay naglalaro ng mga posibilidad. At pagkatapos, kumuha si Marco ng isa pang clipping. Mula naman ito sa isang business journal dito sa Maynila, Disyembre 1998 ho. Ang headline, Batang Developer, namana ang Reyes Corporation matapos pumanaw ang ama. Ang sarili kong mukha ang nakatingin sa akin mula sa litrato. 28 taong gulang, nakatayo sa harap ng ginagawang Reyes Tower sa Makati, nagsasalita tungkol sa pagpapatuloy ng legacy ng aking ama. Nakita niya ito, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Nakita niya ang article na ito. Higit pa diyan, Joey, sagot ni Marco. Noong Enero 1999, isang babaeng nagngangalang Celia Cruz ang natanggap bilang events coordinator para sa Children's Hospital Charity Gala. Ang parehong gala kung saan ang Reyes Construction ang pangunahing sponsor. Naalala ko ang gabing iyon, Pebrero 1999. 3 buwan pa lang mula nang pumanaw ang aking ama. Lubog ako sa trabaho, halos hindi ko na makayanan ang bigat ng responsibilidad. At pagkatapos, nakilala ko siya. Si Celia, may hawak na clipboard, inaayos ang mga silent auction. Ang kanyang ngiti ay napakainit. Ang kanyang mga mata ay puno ng interes sa bawat salitang sinasabi ko. Pagkatapos ng event, inaya ko siyang mag-dinner at pumayag siya. Sinabi niya sa akin na bago lang siya sa Maynila. Sabi ko, ang boses ko ay walang buhay. Sinabi niyang galing siya sa Iloilo. Gusto niya raw ng panibagong simula. Tumango si Marco. Iloilo, isang probinsya na mahirap kumuha ng mga public records. Mahirap i-verify ang anumang impormasyon kung hindi ka personal na pupunta doon. Naramdaman kong nasusuka ako. Pinili niya ako. Oo, bago pa kami magkakilala. Alam na niya kung sino ako. Alam niya ang tungkol sa kumpanya. Alam niya ang tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Alam niya ang tungkol sa mana. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pinuntirya niya ako. Hindi ito pinagtatalunan ni Marco. Pinanood niya lang akong unti-unting tanggapin ang mapait na katotohanan. At si Vargas, tanong ko, nasaan siya noong mga panahong iyon? Matapos umalis sa Cebu noong 1998, lumipat siya sa isang mas maliit na lungsod sa Mindanao. Nanahimik, dahan-dahang binuo muli ang kanyang reputasyon at pagsapit ng 2019. Malinis na ulit ang kanyang pangalan para makapasok sa St. Luke's dito sa Maynila. 2019, inulit ko, ang taong iyon ay mayroon ding ibang kahulugan pero hindi ko maalala. Kumuha si Marco ng isa pang dokumento, ang aking life insurance policy. Joey, noong Pebrero 2019, in-update mo ang iyong life insurance. Mula 60 milyong piso, ginawa mo itong 200 milyong piso. Naaalala mo ba kung bakit? Nag-isip ako, Cecilia, siya ang nag-suggest nito. Sinabi niyang lumalaki na si Ana, malapit nang magkolehiyo, kailangan namin ng mas malaking coverage. At noon, iyon ay may katuturan. Sa parehong buwan, Joey, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina. Si Ricardo Vargas ay lumipat dito sa Maynila. Ang buong silid ay tila umikot, 25 taon. Nagsisinungaling na siya sa akin sa loob ng 25 taon. Ang aming buong pagsasama, ang aming anak, ang aming tahanan, bawat anibersaryo, bawat Pasko, lahat ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan, isang napakahabang panluloko. Joey, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Mayroon pa? At ito ang pinakamasama sa lahat. Kinuha niya ang huling folder, ang pinakamakapal sa lahat. Kailangan mong makita ito, lahat nito. Tinitigan ko ang folder. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ano man ang nasa loob nito, alam kong sisirain nito ang lahat ng natitirang paniniwala ko tungkol sa aking buhay. Ang lahat ng akala kong totoo ay magiging isang malaking kasinungalingan. Nakatitig ako sa folder na nasa harap ko.
Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan. Ngunit ang isang bahagi sa akin, ang bahaging nasugatan at naghahanap ng katotohanan, ay kailangang malaman. Dahan-dahan, binuksan ni Marco ang folder at inilatag ang laman nito sa mesa. Ang mga unang salitang nabasa ko ay mula sa isang official-looking na dokumento, BAGONG, Pag-asa Genetic Testing Report. Petsa ng pagsusuri, Agosto 28, 2023. Sample A, Jose Reyes, Buccal Swab. Sample B, Ana Reyes, Buccal Swab. Pagsusuri, paternity testing. Resulta, probabilidad ng pagiging ama, 0%. Konklusyon, si Jose Reyes ay hindi ang biolohikal na ama ni Ana Reyes. Pinasa ko ang mga salita, ulit at ulit. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa aking paningin. 0%. Hindi maaari. Imposible ito ang bibulong ko, ang aking boses ay basag. Si Ana, anak ko siya, nandun ako noong isinilang siya. Ako ang ama niya. Ang bawat alaala namin ni Ana, ang unang beses na binuhat ko siya, ang unang salitang sinabi niya, ang bawat yakap, bawat tawa, lahat ay biglang nag-flash sa aking isipan. Hindi maaaring kasinungalingan ang lahat ng iyon. Pasensya na, Joey, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Nahanap ko ito sa cloud storage ni Celia. Ipinagawa niya ito 6 na linggo na ang nakalipas. 6 na linggo. Sa loob ng 6 na linggong iyon, habang ako ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, sa pagdalo sa mga meeting, sa pamumuhay ng isang normal na buhay, habang si Ana ay nagsisimula ng kanyang huling taon sa law school, habang si Celia ay nagpaplano ng kung anuman ito. Ang katotohanan ito ay nakatago lamang, naghihintay na sumabog. 22 taon, sabi ko, ang boses ko ay tuluyan ng nabasag. Bawat kwento bago matulog, bawat school play, bawat pagtawag niya sa akin ng Papa. Hinayaan ako ni Marco na damhin ang sakit. Hindi niya ako minadali at pagkatapos, naglabas siya ng iba pang mga dokumento, mga phone records, mga screenshot ng text messages mula sa isang pangalawang telepono na itinago ni Celia. Celia kay R, kailan ba matatapos to? R kay Celia, malapit na, nakahanda na ang mga medical records, magtiis ka lang. Celia kay R, pagod na akong magtiis. 25 taon na to, Ricardo. R kay Celia, nakaschedule na ang operasyon. Pagkatapos niyan, maghihintay na lang tayo ng tamang tiyempo. 25 taon ang buong haba ng aming pagsasama. Ang operasyon, yan yung vasectomy mo, paliwanag ni Marco. At ang mga medical records, tingnan mo to. Ipinakita niya sa akin ang mga peking dokumento mula sa St. Luke's. Mga record na nagsasabing nagkaroon ng mga komplikasyon sa aking operasyon, mga potensyal na issue sa fertility, mga risk factors. Lahat ay kasinungalingan pero profesional ang pagkakagawa. Bakit nila natigilan ako? Bago ko pa man matapos ang tanong, ang sagot ay biglang sumampal sa akin. Tumango si Marco. Para palabasin na hindi ka na maaaring magkaanak, para kapag kinuwestiyon ang pagiging ama mo kay Ana, ang mga record na ito ang magpapaliwanag. Pero si Ana ay anak ko, desperado kong sabi. Peke ang DNA test na to, siguradong peke to. Ang kamay ni Marco sa aking balikat ay mabigat. Joey, nagpagawa ako ng pangalawang test sa isang independent na laboratorio. May kontak ako doon na may utang na loob sa akin. Pareho ang resulta. Sa sandaling iyon, ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila naglaho. Nahulog ako sa isang madilim na kawalan. Ang aking anak, ang nag-iisang anak ko, hindi ko pala siya anak. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para itong isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan, pinapatay ang bawat masasayang alaala na minsan kong iningatan. May isa pa, sabi ni Marco. Inilagay niya ang huling dokumento sa harap ko, ang aking life insurance policy. In-update noong Pebrero 2019. 200 milyong piso. Ang pangunahing benepisyaryo, si Celia Reyes. Naalala ko yan, sabi ko ang boses ko ay manhid. Si Celia ang nag-suggest niyan. Sabi niya, para sa kinabukasan ni Ana sa pag-aaral niya. Si Ricardo Vargas lumipat dito sa Maynila noong Pebrero 2019. Paalala ni Marco.
sa parehong buwan na in-update mo ang policy na yan, ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang 25 taon ng kasinungalingan, ang planadong pagpapakasal, ang anak na hindi pala sa akin, ang mga peking medical records, ang insurance policy, at ang tamang tiyempo na hinihintay nila. Papatayin nila ako, sabi ko, ang mga salita ay lumabas na parang hangin, isang katotohanang nakakatakot, isang katotohanang ngayon ay hindi ko na matatakasan. Hindi ito itinanggi ni Marco. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang isang sandali ay nasa opisina pa ako ni Marco at sa susunod, ipinaparada ko na ang aking sasakyan sa garahe ng aming bahay sa Forbes Park. Madilim ang bahay. Tulog na si Celia. Tumayo ako sa may pintuan ng aming kwarto. Pinapanood siyang matulog. Mukha siyang payapa. Maganda. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 25 taon. Ang babaeng nagbigay sa akin ng isang anak na hindi pala sa akin. Ang babaeng nagpaplanong patayin ako. Humiga ako sa tabi niya, maingat na hindi siya magising. Gumalaw siya ng bahagya at lumapit sa akin. Ang parehong kilos na ginagawa niya sa loob ng 2 dekada at kalahati. Noong gabing iyon, nanatili akong gising sa dilim. Pinakikinggan ang kanyang paghinga. At dun ko napagtanto, hindi ko pala siya kilala kahit kailan. Ang babaeng katabi ko ay isang mamamatay tao na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At ako? Ako ang kanyang biktima. Ang kanyang huling proyekto. Isang linggo matapos kong malaman ang tungkol sa DNA test, nagmaneho ako patungong airport. Ang aking destinasyon, Cebu. Kailangan kong hanapin ang tanging tao na maaaring makapagbigay sa akin ng mga sagot. Si Isabel Santos, ang dating asawa ni Ricardo Vargas. Siya ang babaeng nakakakilala sa tunay na pagkatao ng doktor. Siya ang babaeng minsan na ring naging biktima ng kanyang panloloko. Kung mayroon mang makakapagsabi sa akin kung anong klaseng halimaw ang aking kinakaharap, siya iyon. Sinabi ko kay Celia na mayroon akong site inspection sa isang proyekto sa Davao. Isa na namang kasinungalingan sa isang buhay na unti-unti nang nababalot ng mga ito, pero kailangan kong gawin ito para sa aking sarili at higit sa lahat para kay Ana. Nagkita kami ni Isabel sa isang coffee shop sa isang tahimik na sulok ng Cebu City. Siya ay nasa mga huling bahagi ng kanyang 40s, elegante at may tindig na nagpapahiwatig ng yaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay may daladalang kapaguran, ang parehong kapaguran na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Tinitigan niya ako mula sa kabilang panig ng mesa. Mayroon kang parehong itsura na mayroon ako 26 na taon na ang nakalipas, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng pait. Ang itsura ng isang taong kagigising lang sa isang masamang panaginip at nalamang totoo pala ang lahat. Walang paligoy-ligoy, ipinakita ko sa kanya ang litrato ng DNA report sa aking telepono. Kinuha niya ito at maingat na sinuri ang bawat detalye. Pinalaki niya ang imahe, pinag-aralan ang bawat sulok. Maaari ko bang screenshot ito? Tanong niya. Tumango ako. Kumuha siya ng ilang larawan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop. Peke ito, sabi niya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Paano mo nalaman? Tanong ko, isang maliit na kislap ng pag-asa ang biglang sumibol sa aking dibdib. Nagbukas siya ng isang file sa kanyang screen. Isang lehitimong DNA report mula sa parehong laboratorio. Ang resulta ng paternity test ng kanyang anak mula sa kanilang custody battle noon. Tingnan mo ang format ng header, sabi niya habang pinagtabi ang dalawang imahe. Ang font, ang signature block. Hindi ganito ang format ng kanilang genetic reports. Alam ko dahil nagpatest din ang anak ko dyan noong 1 taon para sa isang medical condition. Itinuro niya ang mga partikular na detalye. Mali ang espasyo sa footer. Iba ang estilo ng pirma ng doktor. Ang report number ay hindi tugma sa kanilang numbering system. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, nakaramdam ako ng pag-asa. Ang ibig mong sabihin, posibleng anak ko talaga si Ana? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Ang ibig kong sabihin, ginawa na ito ni Ricardo noon, sabi niya. Ang pamemeke ng mga medical records.
Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan niyang umalis sa Cebu. May isang pasyenteng nagreklamo na binago niya ang resulta ng biopsy report para palabasin na may cancer ito. Kahit wala naman, para lang mapilitan itong magbayad para sa mga mamahaling treatment. Nagkaarigluhan kami sa labas ng korte, pero naitago ko ang mga kopya ng lahat ng dokumento mula sa aming diborsyo. Ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nangyari noong 1997 at 1998. Si Ricardo ay may relasyon kay Celia na noon ay 24 na taong gulang pa lamang at nagtatrabaho sa isang PR firm. Nangako si Ricardo na iiwan niya si Isabel. Ngunit sa halip na gawin ito ng pribado, inanunsyo niya ang kanyang engagement kay Celia sa publiko bago pa man niya sabihin kay Isabel na gusto na niyang makipaghiwalay. Nalaman ni Isabel ang tungkol dito mula sa dyaryo. Pinuntahan niya si Celia sa apartment nito para harapin silang dalawa. Ayon kay Isabel, si Celia ay tunay na nagulat. Wala raw siyang kaalam-alam na kasal pa pala si Ricardo. Agad niyang tinapos ang kanilang engagement. Sa parehong linggo, nagsampa si Isabel ng diborsyo. At sinisi kayong dalawa ni Ricardo, sabi ni Isabel. Si Ricardo ay hindi marunong magpatawad, Mr. Reyes. Hinding-hindi. Sa isip niya, si Celia at ako ay nagsabuatan para sirain siya. Pareho kaming sinisi niya sa pagkawala ng kanyang karera, sa nasira niyang reputasyon sa lahat. Ang taong iyon ay nag-iipon ng galit na parang nag-iipon ng mga selyo. Kaya pala sila muling nagkita. Kung nagtatrabaho sila ng magkasama ngayon, pareho silang naghahanap ng paghihiganti. Si Celia ay gustong parusahan ako dahil sa pagkasira ng kanyang engagement noon. Si Ricardo naman ay gustong parusahan kaming dalawa. At ako si Joey, ako ang kanilang naging ticket para sa lahat ng iyon. Inabutan niya ako ng isang USB drive. Mga record ng diborsyo, mga journal ni Ricardo, mahilig siyang magsulat at nakuha ng korte ang mga ito, mga reklamo sa medical board. Lahat nandito, kakailanganin mo ito. Huminto siya sandali pagkatapos ay idinagdag, isa pa, may kapatid si Celia, isang babae, si Melissa. Hindi ko siya nakilala pero nabanggit siya ni Ricardo noon. Sinabi niyang isa siyang forensic accountant. Sinabi niyang sinubukan daw nitong bigyan ng babala si Celia tungkol sa kanya noon. Sa tingin mo kasabwat ang kapatid niya? Kung si Celia at Ricardo ay nagpapatakbo ng isang matagalang panluloko, kakailanganin nila ng isang taong mag-aasikaso ng pera, isang taong matalino, isang taong kapamilya. Ang ekspresyon ni Isabel ay tumigas. Mag-ingat ka sa mga shell company, mga offshore account, ganyan kumilos ang mga taong tulad nila. Nang umalis ako sa Cebu noong hapong iyon, ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa aking isipan sa buong 4 na oras na biyahe pa uwi. Si Ricardo ay hindi marunong magpatawad, Joey, at ganoon din si Celia. Kung nagtatrabaho silang muli ng magkasama, hindi ka lang niloloko. Nasa malubhang panganib ka. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Ang USB drive ay mabigat sa aking bulsa. Nagpunta ako sa Cebu para maghanap ng mga sagot. Nahanap ko ang mga ito. Ngunit mayroon din akong natagpuang mas nakakatakot. Ang kumpirmasyon na ako ay nasa isang patibong na 25 taon nang inihahanda at ang mga pader ay unti-unti nang sumasara sa akin. Kinabukasan, Biyernes ng gabi, eksaktong 10:00, tumawag si Marco. Ang boses niya ay hindi mapakali. Pumunta ka dito. Ngayon na, napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Joey, mas malaki ito kaysa sa isang simpleng relasyon. Isa itong 25 taong panluloko. Pagdating ko sa kanyang opisina, para itong eksena mula sa isang pelikulang detective. Ang mga papel, litrato at financial records ay nakakalat sa bawat sulok. May isang malaking whiteboard sa dingding, puno ng mga pulang sinulid na nagkokonekta sa mga piraso ng ebidensya. At doon sa gitna ng lahat ay ang aking mukha. Halatang 2 araw nang walang tulog si Marco. Ang mga tasa ng kape ay nakakalat sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit matalas. Umupo ka, sabi niya, medyo mahaba-haba ito. Isa-isa niyang ipinaliwanag sa akin ang lahat. Ang timeline, Agosto 1997,
ang iskandalo ng engagement ni Celia at Vargas sa Cebu. Hunyo 1998, nawala si Celia. Disyembre 1998, lumabas ako sa isang business journal matapos kong manahin ang Reyes Construction. Heto ang nalaman ko, sabi ni Marco, yung charity gala noong Pebrero 1999. Hindi nagkataon lang na doon siya nagtrabaho. Nag-apply siya para sa posisyong iyon agad-agad matapos lumabas ang article mo. Ipinakita niya sa akin ang mga na-recover na email. Si Celia, kinokontak ang event company, binabanggit ang kanyang interes sa merkado ng Maynila at kung gaano ka-prestigious ang makatrabaho ang Reyes Construction. Pebrero 1999, aksidente kaming nagkakilala. Nobyembre 1999, mabilis kaming ikinasal. 2001, ipinanganak si Ana. At mula noon hanggang ngayon, tahimik at dahan-dahang kinukuha ni Celia ang pera ko. Inilabas ni Marco ang mga spreadsheet sa kanyang laptop, ang trail ng pera. Kabuang halaga na kinuha mula sa inyong joint accounts sa loob ng 23 taon, 25 milyong piso. Tinitigan ko ang numero, halos kalahati ng $1 milyong. Ang pattern, pagpapatuloy ni Marco, ay palaging maliliit na halaga, mga 100 hanggang 200,000 piso bawat buwan. Palaging nakalagay na household expenses or charitable donations. Isang bagay na hindi mo mapapansin. Nag-click siya sa isa pang screen. Pero dito ito nagiging mas interesante. Isang shell company na tinatawag na Cruise Consulting LLC. Nakarehistro sa isang tax haven noong 2019. Ang mga operator ay sina C. Cruz at M. Cruz. M. Cruz, sabi ko ng dahan-dahan, Melissa Cruz, ang kapatid ni Celia, 46 na taong gulang, isang forensic accountant na nakatira sa Quezon City. Ipinakita ni Marco ang daloy ng pera mula sa aming joint account papunta sa Cruz Consulting, pagkatapos ay sa maraming sub-accounts and sa huli mga cash payment kay Vargas. Nakakatanggap si Vargas ng humigit kumulang 500 hanggang 800,000 piso buwan-buwan sa nakalipas na 2 taon. Bawat net choice may halos 15 milyong piso. Diyos ko, money laundering ito, Marco. Professional ang pagkakagawa. Si Melissa ang nagtayo ng buong infrastruktura na ito. Bakit sila naghintay ng 25 taon? Tanong ko, ang boses ko ay hungkag. Hindi sila naghihintay, Joey, sabi ni Marco. Nagtatayo sila. Itinayo nila ang tiwala mo. Itinayo nila ang halaga ng iyong kumpanya. Itinayo nila ang halaga ng iyong insurance. At ang pinakaimportante, itinayo nila ang isang kwentong kapanipaniwala. Inilabas niya ang mga valuation ng aking kumpanya sa paglipas ng mga taon, mula sa 100 milyon noong 1999 hanggang sa halos 1 bilyong piso ngayon. Sa ngayon, mas malaki ang halaga mo kaysa dati, sabi ni Marco ng mahina. Sa 200 milyong pisong life insurance policy na iyon at sa pagbebenta ng kumpanya, maaaring umalis si Celia na may dalang mahigit 1 bilyong piso. Ang silid ay umikot, 25 taon, bawat halik, bago matulog, bawat hapunan sa anibersaryo. Bawat ngiti niya sa akin tuwing umaga habang si Ana ay nagkukwento tungkol sa eskwela. Lahat. Bawat isang sandali ay isang kasinungalingan na idinisenyo para makuha ang pinakamalaking halaga mula sa aking pagkamatay. Para akong isang hayop na pinataba nila bago katayin. Kinuha ni Marco ang isa pang folder. Ang kanyang ekspresyon ay dumilim. Iyan ang financial con, sabi niya. Pero Joey, meron pang mas masama. Ang iyong mga medical records, 3 taon ka nang inihahanda ni Vargas. Binuksan niya ang folder, mga kopya ng aking mga medical files. Hinak ko ang sistema ng St. Luke's. Huwag mo nang tanungin kung paano, sabi ni Marco. 3 taon nang sinusubaybayan ni Vargas ang kalusugan mo, Joey. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento, ang aking routine physical noong 2020, ang aking pagpunta sa ER dahil sa trangkaso noong 2021, ang aking taunang check-up noong 2022. Sa bawat pagkakataon, isinasama ni Vargas ang kanyang sarili bilang isang consulting urologist, kumukuha ng mga specimen at nag-o-order ng mga test na hindi ko alam. Gumagawa siya ng isang medical profile mo, paliwanag ni Marco.
Naghahanap siya ng isang natural na kondisyon na maaaring pumatay sa iyo at nang wala siyang makita, kinailangan niyang gumawa ng isang dahilan. Inilabas niya ang surgical report mula sa aking vasectomy. Ang opisyal na record ay nagsasabi na nagkaroon ng mga komplikasyon, matinding pagdurugo at mataas na panganib para sa impeksyon. Pero magaling ako kaagad, sabi ko. Halos walang sakit. Eksakto, sabi ni Marco. Hindi nangyari ang mga komplikasyong iyon, pero ngayon, mayroon ng isang medical record na nagsasabi na nangyari ang mga ito. Ang legal na cover-up ay perpekto. Anumang mangyari sa akin sa hinaharap, infection, cancer, ay maaring isisi sa mga komplikasyon mula sa vasectomy. Ito ay magmumukhang malpractice ni Vargas, hindi kasalanan ni Celia. Ang timeline para sa iyong aksidente ay 6 hanggang 12 buwan pagkatapos ng operasyon, sabi ni Marco. Kung kailan ang mga komplikasyon ay medikal na kapani-paniwala. At si Ana? Tanong ko, ang aking boses ay naninikip. Ano ang plano nila para sa kanya? Nag-atubili si Marco, pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang isang email sa kanyang screen. Na-recover mula sa cloud storage ni Celia. Ang email ay may petsang Agosto 5, 2023, ipinadala kay Vargas. Kapag ayos na ang lahat at stable na, ipapadala natin si A sa isang boarding school sa Europe. May magandang paaralan sa Switzerland. Magtatayo tayo ng isang trust fund, $200,000 sapat na siguro iyon para manahimik siya. Siya ay collateral damage pero kailangan. Makaka-adapt din siya, ang mga bata, laging ganon. Ang sagot ni Vargas ay mas malamig pa. Sang-ayon, ang anak na babae ay hindi ko problema. Hindi kailanman naging problema. Nakatitig ako sa mga salitang iyon. Collateral damage. Kukunin nila ang anak ko mula sa akin. Hindi papatayin, kundi buburahin sa kanilang buhay. Ipadadala sa Europe na parang isang hindi gustong bagahe. Pagkatapos ay maglalaho kasama ang pera. Isang malamig na galit ang bumalot sa akin. Iba sa lahat ng naramdaman ko dati. Hindi ito mainit na galit. Ito ay kalmado, kalkulado. Joey, sabi ni Marco ng maingat, anong gagawin mo? Tumayo ako at tiningnan ang investigation board. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, ngumiti ako. Isang malamig na ngiti. Akala nila isa akong mapagkakatiwala ang tanga, sabi ko. Isang disenteng tao na emosyonal na magre-react kapag nalaman ang katotohanan. Tumingin ako kay Marco. Nagkakamali sila. Sisirain natin sila sa legal na paraan, permanente. Sa halip na magpadala sa galit at kawalan ng pag-asa, isang bagong determinasyon ang umuspong sa loob ko. Ang Joey na biktima ay namatay na, ang pumalit sa kanya ay isang mangangaso. At ang aking mga biktima ay sina Celia at Ricardo. Nagpaplano sila para sa aking kamatayan, sabi ko kay Marco. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Kung gayon, ibigay natin sa kanila ang eksaktong gusto nila. Isang perpektong pagkakataon para kumilos. At kapag ginawa nila ito, sisiguraduhin nating nakatala ang lahat, ang kanilang pag-amin, ang bawat salita. Ang ekspresyon ni Marco ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa paghanga. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngayon, nag-iisip ka na parang isang mangangaso, hindi biktima. Hindi, sabi ko. Nag-iisip ako na parang isang ama na walang ibang maaaring mawala kundi ang kanyang anak, at susunugin ko ang buong mundong ito bago ko hayaang kunin nila siya mula sa akin. Ang sumunod na 2 linggo ay ginugol namin sa masusing paghahanda. 2 linggo ng pag-arte bilang isang perpektong asawang nagpapagaling habang sa likod ng mga ngiti at pag-aalala ay nagtatayo kami ng isang patibong na walang kawala. Ang unang hakbang ay ang penthouse ni Vargas. Nag-hire si Marco ng isang tech expert at nakipagkaibigan kay Mike, ang building maintenance supervisor sa The Summit. Si Mike ay may 2 anak na nag-aaral sa kolehiyo at isang malaking utang sa sugal. Sa halagang halos ₱1,000,000, kalahati bilang cash, kalahati para bayaran ang kanyang utang. Pumayag si Mike na papasukin kami sa penthouse ni Vargas ng 2:00 ng madaling araw. 4 na kamera ang ikinabit namin, sa sala, sa kwarto, sa kusina, sa hallway.
Ang mga audio device ay itinago sa mga AC vent. Ang lahat ay direktang nag-stream sa surveillance van ni Marco. Hindi nagtanong si Mike kung para saan ito. Ayaw niyang malaman. Ang ikalawang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad. Nakipag-usap si Marco kay Detective John Morrison ng PNP-CIDG. Si Morrison ay isang veteranong investigador na dalubhasa sa medical fraud. At mayroon siyang personal na interes kay Vargas. Siya ang nag-imbestiga sa iskandalo sa Cebu noon. Ngunit hindi niya nagawang makasuhan ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bigyan mo ako ng matibay na ebidensya, Marco, sabi ni Morrison. Ang kanyang mga mata ay matigas at ako na ang bahala sa arrest warrant. Habang abala sila sa teknikal na bahagi, ginawa ko ang pinakamahalagang hakbang para sa aking sarili. Nagpagawa ako ng isang tunay na DNA test sa isang pribadong laboratorio. Ang resulta ay dumating makalipas ang isang linggo. 99.9% probability na si Ana ay aking anak. Hindi ang kasinungalingan ni Celia, hindi ang gawa-gawa ni Vargas, ang katotohanan. Ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib sa loob ng ilang linggo ay biglang gumaan. Si Ana ay anak ko. At ipaglalaban ko siya hanggang sa aking huling hininga. Sinusubaybayan din ni Marco ang mga kilos ni Melissa, ang kapatid ni Celia, na nagkumpirma sa kanyang pagkakasangkot sa money laundering. Inihanda na namin ang mga arrest warrant para sa kanilang tatlo, Celia, Vargas at Melissa. Sabay-sabay na pag-aresto, walang sinuman ang magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng babala sa iba. At ngayon, Biyernes ng hapon, Oktubre 3, handa na ang lahat. Nakaupo ako sa loob ng surveillance van ni Marco na nakaparada sa tapat ng The Summit. Kasama namin si Morrison na pangatlong beses nang sinusuri ang mga kagamitan. Lahat ng kamera gumagana, kumpirma ni Marco. Ang audio malinaw na malinaw. Sumandal si Morrison sa kanyang upuan. Kailangan nating marinig silang pag-usapan ang plano ng pagpatay ng malinaw, sabi niya. Hindi pahiwatig. Kailangan natin ng malinaw na intensyon. Gagawin nila iyon, sabi ko. Nararamdaman kong naiinip na si Celia, nagiging atat na siya. 5:30 ng hapon, tinawagan ko si Celia mula sa aking opisina. Hi honey, kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. May malaking meeting kami para sa South End Project. Huwag mo na akong hintayin, baka mga 11 na ako makauwi. Ganun ba? Ang boses niya ay masyadong masigla, masyadong masaya. Sige, walang problema, magpapahinga na lang ako. Manonood siguro ng pelikula. Narinig ko ang hindi niya sinabi. Ang ginhawa sa kanyang boses, ang pagkakataong ibinigay ko sa kanya. 6:15, nakita ng aming surveillance camera si Celia na umaalis sa aming bahay sa Forbes Park. Nakabihis siya, nakatakong, nakabestida, ang bestidang binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Hindi iyon ang kasuotan ng isang taong nagpaplanong manood lang ng pelikula sa bahay. 6:45, pumasok ang kanyang sasakyan sa parking garage ng The Summit at pagsapit ng 7:00, ipinakita ng kamera sa penthouse si Celia na pumapasok. Gamit ang sarili niyang susi. Siyempre, may sarili siyang susi. Sinalubong siya ni Vargas at agad silang nagyakapan. Hindi yakap ng magkaibigan, kundi yakap ng magkasintahan. Naghalikan sila. Ang kamay ni Vargas ay nasa kanyang buhok. Ang katawan ni Celia ay nakadikit sa kanya. Nakaupo ako sa van, pinapanood ang screen at wala akong naramdaman. Ang Joey isang buwan, na ang nakalipas ay siguradong madudurog. Ngunit ang Joey na iyon ay namatay na noong araw na malaman ko ang katotohanan. Okay ka lang? Tanong ni Marco ng mahina. Nawala ang pagmamahal ko sa kanya noong marinig ko ang usapan nila sa operating room, sabi ko. Kumpirmasyon na lang ito. Inayos ni Morrison ang audio equipment. Nare-record ang lahat ng perpekto. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Sa screen, nagsalin si Celia ng alak. Umupo sila sa sofa, nag-uusap tungkol sa mga mababaw na bagay. Ngunit pagkatapos, ibinaba ni Celia ang kanyang baso at humarap kay Vargas. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Gaano pa ba katagal, Ricardo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw na malinaw sa aming mga speaker. Pagod na akong magpanggap.
Inayos ni Marco ang volume. Si Morrison ay yumuko. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang radyo, handang tumawag ng backup sa sandaling makuha namin ang kailangan namin. Isinuot ko ang aking headphones. Pakinggan natin kung ano talaga ang tingin nila sa akin, sabi ko. Pakinggan natin silang hatulan ang kanilang mga sarili. At ang patibong ay nagsimula ng magsara. Ang audio ay pumasok ng malinaw na malinaw. Ang boses ni Celia, ang boses na nagsabi sa akin ng mahal kita sa loob ng 25 taon, ay nagsasabi na ngayon ng isang bagay na ganap na kabaligtaran. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa tayo makakilos, sabi niya. 25 taon na ito, Ricardo. 25 taon ang pagpapanggap bilang isang asawa sa isang lalaking halos hindi ko na matiis. Ang boses ni Vargas ay kalmado, kalkulado. Pasensya, mahal, malayo na ang narating natin, perpekto na ang mga medical records, nakadokumento na ang mga komplikasyon sa operasyon, kailangan na lang natin ng tamang tiyempo. Anong klaseng tiyempo? Tanong ni Celia. Isang aksidente? Gagawin ba talaga natin? Nagkatubili siya. Gagawin ba nating mangyari ito? Hindi natin kailangang gawing mangyari ang anumang bagay, sabi ni Vargas. Ang mga construction site ay likas na mapanganib. Isang 54 na taong gulang na lalaki na may mga komplikasyon sa operasyon, nagtatrabaho ng mahabang oras sa ilalim ng matinding stress, isang pagkahulog, isang depektibong kagamitan, isang atake sa puso dahil sa sobrang pagod. Alinman sa mga iyon ay magiging kapanipaniwala sa isang trahedya. Paano ang autopsy? Ipakikita nito ang eksaktong bagay na idinokumento ko, sabi ni Vargas. Mga pinsala mula sa operasyon, stress sa sistema, isang natural na paglala ng mga komplikasyon. Pipirmahan iyon ng medical examiner nang walang tanong-tanong. Ang boses ni Celia ay biglang sumigla. Sigurado kang gagana ito? Magbabayad ang insurance ng kumpanya niya? Sa pagitan ng workers' comp at ng iyong 200 milyong pisong life insurance policy, aabot iyan sa halos 250 milyon. Idagdag mo pa ang pagbebenta ng Reyes Development. Ang kabuuan ay aabot sa 15 hanggang 18 milyong dolyar, halos 1 bilyong piso. Tumawa si Celia, isang tunay na tawa. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas, karapat-dapat tayo rito, Ricardo. Ano ang ginawa nila sa atin sa Cebu, sabi ni Vargas? Ang pagpapahiya sa akin ng nanay mo, ang pagsira ni Isabel sa aking karera, ang pagkawala mo sa buhay na nararapat para sa iyo, ito ay hustisya. Paano si Ana? Tanong ni Celia. Nagiging matanong na siya. Napapansin niyang lagi akong wala sa sarili. Ano ang tungkol sa kanya? Sabi ni Vargas. Hindi ko siya anak. At halos hindi na rin siya anak ni Joey sa emosyonal na aspeto. Masyadong abala iyon sa trabaho. Magluluksa siya ng sandali. Pagkatapos ay magpapatuloy sa buhay. Ipapadala natin siya sa boarding school sa Zurich, iset up ang trust fund. Pagdating niya ng 25 at makuha ang kanyang mana, nasa Costa Rica na tayo, o sa isang lugar na walang extradition, 3 taon na lang, makaka-adapt din siya. Ang mga bata, laging ganoon. Bukod pa rito siya ay collateral damage lang, hindi natin problema. Kailan tayo kikilos? Malapit na, sa susunod na 2 buwan, bago magpasko. Dumarami ang mga aksidente sa panahong iyon, maniniwala ang mga tao. Sa loob ng surveillance van, ang aking mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang aking mga buko. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Sapat na yan, sabi ni Morrison habang kinukuha ang kanyang radyo. Malinaw na conspiracy to commit murder. Tatawagan ko na sila. Sandali, sabi ko. Hayaan mo silang matapos, gusto kong makuha ang lahat. 2 minuto pa ng pag-uusap ang sumunod, mga plano sa paggasta, mga tropikal na lokasyon, mga bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos, ibinigay ni Morrison ang utos. Lahat ng unit si Morrison ito. Go, go, go. Sumakay kami sa elevator papuntang 24th floor. Si Marco, si Morrison, 4 na naka-uniformeng pulis, at ako. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, ngunit ang aking mga kamay ay matatag. 7:35,
kumatok si Morrison sa pinto ng penthouse. Dr. Vargas, PNP, buksan ang pinto, katahimikan. Pagkatapos ay mga bulungan sa loob, kumatok si Morrison ng mas malakas. Mayroon kaming search warrant, buksan niyo ito ngayon o sisirain namin. Bumukas ang pinto. Si Vargas ang nakatayo roon, sinusubukang magmukhang kalmado. Mga opisyal, ano po ito? Dr. Ricardo Vargas, sabi ni Morrison, inaaresto ka namin para sa conspiracy to commit murder, medical fraud at insurance fraud. Pinasa niya kay Vargas ang kanyang mga karapatan habang isinusuot ang posas. Lumabas si Celia mula sa mas malalim na bahagi ng apartment. Ricardo, ano? Natigilan siya nang makita niya akong nakatayo sa hallway. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Joey, nauutal niyang sabi, Ano ito? Tinitigan ko siya, ang babaeng minahal ko sa loob ng 25 taon. At wala akong naramdaman kundi isang malamig na determinasyon. Tapos na, Celia, lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Vargas at sa akin. At pagkatapos, ang pagkaunawa. Alam mo gaano katagal? Sapat na katagal para marinig ang bawat salitang sinabi mo, bawat plano, bawat kasinungalingan, 25 taon ng kasinungalingan. Isang opisyal ang lumapit. Celia Reyes, inaaresto ka namin para sa conspiracy to commit murder, fraud at money laundering. Hindi niyo maaaring gawin ito, sigaw niya habang pinopusasan siya. Anak ko si Ana, lumapit ako. Anak ko si Ana, biological kong anak. Ang DNA test na ipinakita mo sa akin, peke, tulad ng lahat ng bagay tungkol sa iyo. Pero alam mo yon, hindi ba? Isang kislap ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa peking DNA test. Nahanap ko ang pangalawang telepono, sabi ko ng mahina. Nahanap ko ang mga email, nahanap ko ang iyong shell company at ang iyong kapatid. Nahanap ko ang lahat. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Hayop ka! Akala mo kung sino kang malinis. Hindi, sabi ko. Ako ang lalaking nagtiwala sa iyo sa loob ng 25 taon, na nagbigay sa iyo ng lahat, na nagmahal sa iyo, at pinalak mong patayin ako para sa pera. Habang dinadala siya patungo sa elevator, sumigaw siya pabalik sa akin. Hindi ka mapapatawad ni Ana para dito, kamumuhian ka niya. Siguro, sabi ko, pero mabubuhay siya. At sa huli, malalaman niya ang katotohanan. Habang papalabas ako ng gusaling iyon, wala akong naramdaman kundi isang malamig na kasiyahan. Ang hustisya ay darating, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Mayroon pang isang laban na kailangan kong harapin, ang pinakamahirap sa lahat. Hindi pa alam ni Ana kung ano ang ginawa ng kanyang ina. At kapag nalaman niya, hindi ko alam kung maniniwala siya sa akin. Ang laban para sa buhay ko ay tapos na. Ngunit ang laban para sa puso ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. 8 buwan pagkatapos ng mga pag-aresto noong Hunyo 19, 2024, magkasama kaming pumasok ni Ana sa bulwagan ng katarungan. 8 buwan ang paghahanda para sa paglilitis. 8 buwan ang mga deposisyon, pagsusuri ng ebidensya at mga legal na pamamaraan. Ngunit handa na kami at ang ebidensya ay hindi maikakaila. Sa loob ng korte, ipinarinig ang mga recording. Ang boses ni Celia ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 20 at 5 taon ng pagpapanggap bilang isang asawa sa isang lalaking halos hindi ko na matiis. Sumunod ang boses ni Vargas, malamig at kalkulado. Ang mga construction site ay likas na mapanganib. Isang pagkahulog, isang depektibong kagamitan, alinman sa mga iyon ay magiging kapani-paniwala. At pagkatapos ang kanilang usapan tungkol kay Ana. Collateral damage, boarding school sa Zurich. Hindi natin problema. Ang buong courtroom ay natahimik. Nakita ko ang pagkasuklam sa mga mukha ng hurado. Si Ana, nakatabi ko, ay humigpit ang hawak sa aking kamay. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Sumunod ang ebidensya sa pananalapi. Ang 25 milyong pisong ninakaw sa loob ng 23 taon. Ang shell company na Cruz Consulting. Ang 15 milyong pisong inilipat kay Vargas. Pagkatapos ang mga medical records, ang mga gawa-gawang komplikasyon, ang peking DNA test sa tabi ng tunay na resulta.
Noong ika-6 na araw, ako ang tumestigo, kalmado, matatag. Sinabi ko, binigyan ko ang aking anak ng espasyo para hanapin ang katotohanan sa kanyang sarili, hindi iyon kontrol, pagmamahal iyon. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay hindi nangyari sa korte. Ito ay nangyari 3 araw pagkatapos ng pag-aresto noong una akong tinawagan ni Ana. Ang boses niya sa kabilang linya ay malamig na parang yelo. Papa, sabi niya, tumawag si Mama mula sa kulungan. Sinabi niya ang lahat, kung paano mo siya sinet-up, kung paano mo siya tinrap. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito sa kanya. At ibinaba niya ang telepono. Ang sumunod na 3 araw ay impyerno. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Hindi siya nagre-reply sa aking mga text. Nalaman ko mula kay Marco na kumuha siya ng abogado para kay Celia. Isang mamahaling abogado. Ang aking sariling anak ay nasa panig ng babaeng nagplanong pumatayin sa akin. Ang sakit ay hindi mailarawan. Sumulat ako ng isang liham. 6 na pahina sulat kamay, ikinuwento ko ang lahat. Mula sa simula at sa dulo isinulat ko, may karapatan kang magalit, anak. May karapatan kang hindi maniwala sa akin. Hindi ko pinagdududahan na minahal ka ng iyong ina sa kanyang sariling paraan. Ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay hindi laging magkasama. Ipinadala ko ang sulat at naghintay. 8 linggo ang lumipas. 8 linggo ng katahimikan. 8 linggo ng pag-iisa sa isang malaking bahay na puno ng mga alaala. Gabi-gabi, umuuwi ako sa isang madilim na tahanan. Ang pintuan ng kwarto ni Ana ay laging sarado. Ang kanyang pagkawala ay nasa lahat ng dako. Isang araw, tumawag si Marco. Joey, pumunta dito si Ana. Gusto niyang makita ang lahat ng ebidensya. 3 araw pagkatapos noon, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Ang puso ko ay tumigil. At narinig ko ang kanyang boses, mahina, nag-aalinlangan. Papa, nandito ka po? Tumayo ako ng napakabilis na bumagsak ang aking upuan at nakita ko siya. Nakatayo sa hallway, may dalang duffel bag sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga sa kaiiyak. Sa isang mahabang segundo, nagkatinginan lang kami. Takot na gumalaw. At pagkatapos, nabitawan niya ang bag. Papa, ang kanyang boses ay nabasag. Nilakbay niya ang espasyo sa pagitan namin at yumakap sa akin. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang umiiyak siya sa aking dibdib. Sorry po, Papa. Sorry po. Hindi po ako naniwala sa inyo. Pinili ko si Mama. Sorry po. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking sariling mga luha ay dumadaloy na rin. Okay lang, bulong ko. Nandito ka na, iyon lang ang mahalaga. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Ang pagpunta niya sa opisina ni Marco, ang pakikinig sa mga recording, ang paghahanap sa isang lumang telepono. Kung saan nabasa niya ang mga text ni Celia noon pa man, ang pagbabasa sa aking sulat. At ang huli, ang pagbisita niya sa kulungan. Tinanong ko si Mama kung minahal niya ba tayo, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sabi niya, dapat daw ay isang madaling target ka lang, isang lalaking nagluluksa at mapagkakatiwala. Doon ko nalaman na totoo ang lahat. Ang buong pagkabata niya ay isang kasinungalingan. Pero hindi lahat, sabi ko. Minahal kita mula noong isinilang ka. Totoo iyon. Palaging totoo iyon. Ang paglilitis ay natapos. Si Vargas ay hinatulan ng 25 taon. Walang parol. Si Celia, 18 taon. Si Melissa, 8 taon. Wala akong naramdamang tagumpay. Ginhawa lang. Nang bumagsak ang gavel, hinigpitan ni Ana ang hawak sa aking kamay. Ang katotohanan ang nanalo. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, noong Hunyo 2025, nakatayo ako sa rooftop ng bagong headquarters ng Reyes Development Group sa BGC. Ang 15 palapag na gusali ng salamin at bakal ay isang testamento ng aming pagbangon. Ang pintuan sa rooftop ay bumukas at lumabas si Ana, may dalang 2 tasa ng kape. Siya ay 23 taong gulang na, isang bagong graduate mula sa Ateneo Law School. Ang ngiti sa kanyang labi ay isang ngiting minsang kinatakutan kong hindi ko na muling makikita. Alam mo, Papa, sabi ko sa kanya, sa loob ng 5 taon, kapag ako ay 60 na, ibibigay ko sa iyo ang buong kontrol ng kumpanya.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi po kita bibiguin. Alam ko. Tumingin kami sa syudad. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo, Papa, sabi niya. Noong huling taon ko sa Ateneo, natakot ako. Leaf? Natakot akong baka may daladala akong kadiliman mula kay Mama, pero napagtanto ko, hindi ako ang kanyang refleksyon. Anak mo ako, pinalaki sa katotohanan at integridad. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, mga luha ng pagmamalaki. Ikaw ang pumili kung sino ka, sabi ko. Iyon ang mahalaga. Niyakap namin ang isa't isa. Ang aming mga kasinungalingan ay tapos na. Ito na ang aming bagong simula. Noong gabing iyon sa aming beranda nabasa ko ang text ni Ana. Mahal kita, Papa. Ngumiti ako nakatingala sa mga bituin. Katotohanan, katarungan, pag-ibig. Iyon ang legacy na mahalaga. Iyon ang tunay na yaman na ipapamana ko sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay isang babala para sa bawat magulang, bawat asawa, bawat taong naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Mahalin ng malalim, ngunit panatilihing bukas ang inyong mga mata. Dahil ang pinakamatinding pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin at ang pagbangon mula rito ay nangangailangan ng higit pa sa pagpapatawad. Nangangailangan ito ng lakas ng loob na muling itayo ang isang buhay batay sa katotohanan.